Alright. So, ano na ba yun? Ano ba yun? Parang wala. Start. Ayan. So guys, ayan na ba? Ayan, yan. Yan, yan. So, yan. So, right now, thank you so much for this wonderful day. And I would like to share something to you, very useful and also help you in how you optimize a Webflow CMS. So kasi last time I think for how many years no, so I gave you some ideas, share you some knowledge and insights, especially on optimizing the WordPress. But this time we will tackle the Webflow. So si Webflow is another newest CMS content management software or system that mostly yung mga web developers na they use this Webflow right now, especially in the US and also in Australia. So, maganda yung Webflow. Ito, makikita ito yung tsura niyan. And there are a lot of things that you can also do here. So, ayan, yung mga natin. So for this time, I'll just create a website. Ito very new to, fresh na website to. So what we will do right now is paano ba or how to leverage the SEO when it comes to Webflow. So ito guys, kung makikita nyo, ito lang naman yung mga kailangan natin dyan. So syempre, once you have the website na, you have the design and all, and then that's the time that you can start creating or implementing SEO practices. And later, after that, the SEO, we will also include the AEO or yung tatawag na engine SEO or the answered engine optimizations. So, ito guys, yung mga yung ano natin, dalawa lang naman yung ginamit ko dito, homepage and the case study. So, ayan. So, ngayon, we will try to leverage muna itong website na to. And then, we can now start implementing yung mga on-page strategies and also technical. Okay. So, ayan lang naman. So, gawin natin, balik tayo dun sa homepage. Okay. And then, try natin i-closein yung mga nandito. Ayan. So, ayan. Nakita nyo ito yun. Navigation. So, ayan. So, ito guys, kung makikita nyo yan, kailangan i-check natin kung tama ba yung mga headings. Same what we do in WordPress, same lang din dito. Yung nga lang, magbabago lang kayo kasi iba yung tsura niya. No? Medyo, kung first time mo, if this is your first time to handle Webflow, for sure there's some confusions because of the button and navigations dito iba. Pero when you go along, maano mo siya, for sure, mag-gets mo na din kung paano siya gamitin. So, yan. So, check mo lang naman yung mga header natin, yung H1, yung mga other to. Check mo to kung ano man to. Yan. Dito H2. Yan. So, yan. H2 siya. So, check lang natin. To paragraph. To H3. Okay. Tapos make sure lang din yung mga images natin is merong tong mga alt text. So, ito. Ayan. So, check mo lang kung ayan, like ito, nakita mo yan. So, meron siyang alt text na customize na meron siya. Dito nilalagay yung mga alt text or dyan mo ilalagay yung mga description nung mismong image. Ayan. Pag wala niyan, saka mo lalagay. So, yan yung alt text natin, optimization. Then, after that, check mo ulit lahat. Check mo lagi itong H2 ulit to. Okay. Mga images ulit natin. Always check kung may mga alt text to. Kung wala, lalagyan mo lang yan. So, ayan, meron din. So, same thing. Meron yan for sure. So, ayan. Okay. Tapos, dito, check mo ulit H2. Okay.
dito, ano yung ito, H3. Okay. And then, yeah. So, yun, no? Okay tayo dito. And nakita natin meron ng naka, ano naman siya, naka-optimize yung mga headers niya dito. So, wala tayong problema dito. So, always mo lang siya save mo lang. Yan. So, pwedeng save yan. Publish yan. Pwede mo na rin. Then, okay tayo dyan. Then, after that, ano pa ba? Tayo dito sa dito. Pwede mo, ang ginagawa kasi dito usually, ayan, yung audit. Meron dito yung tawag na audit. So, pag may lumabas dito something, ibig sabihin, may kailangan kang baguhin or i-fix mo yung mga problem. So, pwede mo siya i-click. Click mo lang siya. Ayan, ito to. Labas. Ayan. So, dito lalabas yung mga issues. Dahil nga, bago lang itong website natin, so wala pa siya masyadong nakikitang issues ngayon. So, if ever, ito ay matagal ng website at matagal mo nang ginagamit yung website ko, at if you click this audit, it will give you a lot of recommendations or what are the issues that are in your backend o sa website mo. So, makikita mo dyan. Dahil nga bago lang to, so wala pa siya lumalabas na issues kasi bago lang talaga siya. So, yun. Okay. Ayan. So, ayan. Check natin ito. Let's tayo dito sa setting. Ayan. So, dito guys, I'll create a series. Yung mga step-by-step series. So, ang gagawin ko dito per project, per one video. So, para gawin yung gagawin natin para mas maganda. Nakaspecific siya sa category, hindi lang siya ano. So, ayan. Ayan. Okay na tayo dyan. And then, action. Ito yung assets. So, pwede mong gamitin yung ginawa kanina. Na isa-isa mo yung mga avatar, pwede rin dito mo gawin sa asset mo siya gagawin. So, dito, lahat ng mga images na ginamit natin nandyan. Tapos, i-check mo lang siya dito. Pwede mong ilagay yung alt dito, yung alt images. Dito mismo, sa assets mo. Pwede dyan. Or pwede din dito, direct mo dun sa content mo, sa body of content. Pwede yan. So, yan. So, ito yung libraries natin. Yan, check mo lang yun. Tapos, and team. Usually, to be honest, mas maganda tong gamitin. Mas magandang gamitin tong si Webflow kaysa dun sa WordPress. Kasi yung WordPress, masyadong madaming mga kung ano-ano ano mo yun. Kailangan pa ng mga plugins, ganyan. So, ayan. Okay. Tapos, sa navigator tayo. So, ayan. Ito yung section niya, ayan, naka-slice kung ano yung mga kailangan mo. So, ayan. So, usually, mas okay siya gamitin. Yun lang, kung medyo nahihirapan ka, hindi mo siya i-drag yan para hindi ka mahirapan. Ayan, makikita mo makikita yung tsura niya. So, ayan. Okay. So, gawin lang yun guys. Tapos, save mo agad. Ayan, save mo na. Tapos, ang next natin topic, yung paano mag-set up ng sitemap. Okay, sitemap, how to integrate yung mga Google Search Console sa Webflow, how to integrate yung mga Google Analytics, how to install yung mga Google Tag Manager sa website nyo. So, stay tuned for more and see you next time. Bye.